Oh, mga kabunyog, yung nangyari ngayong araw, napahiya sila Mike Defensor. Napahiya yung grupo nila Mike Defensor. Kasi ang una pinag-ano nila, inanunsyo nila Blue Ribbon Committee hearing daw yung gagawin kanina. Alas 10 ng umaga doon sa sa yung venue nila sa Mandaluyong sa EDSA. O kaya lang nung mga alas 10 na yon, alas 9, alas 10, ayaw magpapasok nung ayaw magpapasok nung management kasi ay ayaw nilang madamay kasi syempre illegal yung kung gagawin mo doon yung session ng Blue Ribbon, illegal yun. Kasi ang Blue Ribbon hindi naman yung kay Cayetano na eh. So ayaw madamay nung nung may-ari nung venue, kaya siguro nakiusap sila Mike Defensor kahit na ano lang presko na lang ang gagawin. Meeting na lang doon sa mga ah, ex ah, ex-bagmen ni Saldico. Hmm? Kaya pumayag yung venue pero wala nang Blue Ribbon Committee hearing. Kaya wala nang senador. Wala nang senador. Tinuloy pa rin nila Mike Defensor pero presko na lang. Ngayon, pinagsalita na naman yung mga ex-bagmen, yung tinatawag na Malita Boys, may nadagdag pang apat. Dapat sana 14 yun. Hindi naman dumating yung 14, apat lang. At ito mga kabunyog mga kababayan, sa presscon ngayon, marami na namang sinabi itong mga ex-bagmen na to, pero sa mga sinabi nila, lalo silang nasira. Sa totoo lang, wala na talagang na kredibilidad itong mga anong ito. Bakit lalo silang nasira ngayon? Bakit sila lalong nasira? Una mga kabunyog, tingnan nyo na lang. Tingnan nyo na lang si Chis Escudero. Si Chis Escudero, matagal na silang nagpe-presscon. Maraming beses na silang hinaharap ni Mike Defensor sa media, sa mga vloggers. Pero hindi naman nila nababanggit si Escudero. Hindi naman nila nababanggit si Escudero. Ngayon na si Escudero ay wala na sa grupo nila Cayetano, wala na sa grupo nila, ngayon binabanggit na. Kumbaga mga kabunyog mga kababayan, wala nang kredibilidad itong mga ex-bagmen na to. Ang malinaw dito, ang binabanggit lang nilang mga pangalan ay mga kalaban ng Duterte. Dati hindi nila kalaban si Chis Escudero, kampi nila. Ngayon na kalaban na nila, wala na sa kanila, ayan, binabanggit na. Mga kabunyog. Yan yung doon pa lang, questionably na. Questionably na itong 18 ex-bagmen. Selective. Dati, binabanggit nila si Loren Ligarda. Kasi nasa grupo noon nila Soto at Lacson. Ngayon, wala na. Nandun na si Loren Ligarda sa kanila. Kagrupo na nila si Loren Ligarda. Linibre na nila si Loren Ligarda. Nagkamali lang daw sila kay Loren Ligarda. Hindi naman daw talaga sila nag-deliver ng maleta kay Loren Ligarda. Dati, hindi nila binabanggit si Chis Escudero. Ngayon, binabanggit na si Chis Escudero. Nag-deliver daw sila doon. May picture pa, may video. Tapos, pinakain pa daw sila sa bahay ni Chis Escudero. Ano mga kabunyog mga kababayan? Inconsistent. Grabe ang inconsistencies nitong mga ex-bagmen na ito. Yan yung problema sa kanila. Ang problema kasi dito, nagpapagamit sila kila Mike Defensor. Sila Mike Defensor, ang ginagawa nila, ginagamit lang nila itong mga ex-bagmen na to kapag mayroon silang tinatarget na siraan. Halimbawa, si Chis Escudero, nung kasamahan nila, hindi nila sinasama. Ngayon na wala na. Trinahidor daw sila ni Chis Escudero kasi iniwan sila ni Chis. Kasama na ngayon sa binabanggit ang pangalan ni Chis. Diniliberan daw nila. Si Ligarda, na dating kakampi nila Soto, binabanggit nila noon. Diniliberan daw nila ng maleta, 2 maleta.
doon sa ano ba 'yun, Cambridge. Hmm? Pero ngayon na nandiyan na sila kanila si Loren Legarda, nagkamali lang daw sila. Hindi naman daw talaga sila nag-deliver. Ang gulo nitong mga ano na 'to, ex-Magme na ito. Kaya papaano mo naman sila papaniwalaan? Ang kanilang mga binabanggit, yung kalaban ng Duterte. Yan yung ano diyan. Ngayon, kalaban na ng Duterte si Chis Escudero, kaya nababanggit na nila. Sa ngayon, wala pa tayong naririnig kay Chis Escudero kung anong masasabi niya. Kaya ano yan mga kabunyog, mga kababayan? Ano ito? Lalong nasira itong mga ex-Bagme na ito kasi nga, kung mga sinasabi nila, depende kung ano ang pinapasabi sa kanila. Ginagamit sila nila Defensor sa kanila baligod para kay Sara Duterte, para sa mga Duterte. Ang sinisiraan nila, yung mga tao na identified na kalaban ng Duterte. Tulad ngayon, kalaban na ng Duterte kalaban na ng Duterte si Chis Escudero, ayan, kasama na ngayon. Yan yung problema dyan sa yan, mga kabunyog, mga kababayan. Selektibo. Depende kung sino ang gusto nilang idemolis o siraan. Imagine nyo yan. Ang tagal mong hindi binabanggit si Chis Escudero kasi nung dati kasamahan nila si Chis Escudero. Tayo, hindi natin pinagtatanggol si Chis Escudero, Hindi natin pinagtatanggol. Kaya lang, kumbaga, imagine nyo naman, ang tagal hindi ninyo binabanggit si Chis Escudero dahil kasama nyo noon. Ngayon na hindi nyo nakasama, kumalas na sa inyo, sa kaninyo ibabanggitin. O, di ba? Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Yan ang problema dyan. Dito sa pinagmamalaking ito nila Baligod at Defensor na mga ex-bagmen. Wala. Lalong nasira yung mga ex-bagmen na pinagmamalaki nila na bayani. O yun, tinatawag nilang mga bayani. Paano mo masasabing bayani yan? Pabago-bago ng mga sinasabi. Alangan naman ngayon nyo lang naalala na nag-deliver pala kayo kay Escudero. Ang tagal na nilang nagpipress con. Ang tagal nilang hinaharap na sa media. Pero ngayon lang sila nagsabing nag-deliver sila, 4 yatang maleta daw ang diniliver nila kay Chis Escudero sa bahay daw mismo nito. Tapos pinakain pa daw sila sa loob ng bahay. Ay, mga kabunyo. Bakit noon hindi nyo binabanggit si Chis? Ngayon na wala na sa inyo, parang gusto nyong gantihan Parang gusto nyong gantihan. Kasi si Chis, wala na sa kanila. O di ngayon, binabanggit na nila na dinilibera nila. Yun. Wala. O ito pa, na isang questionable. Mga kabunyog. O, ito pa yung isang questionable. Si Kiko Pangilinan. O, dito, galit na galit si Sharon Cuneta. Galit si Sharon Cuneta. Yan, yung picture na yan. Nakikita nyo, nandyan si Sharon Cuneta, nandyan si Kiko Pangilinan. Yung sa kaliwa, si Kiko Pangilinan. Si Sharon Cuneta yung nasa gitna. O ngayon, sinasabi rin ng mga ex-bagmen, nag-deliver din daw sila kay Kiko Pangilinan. Nag-deliver din daw sila kay Kiko Pangilinan. Yan, mga kabunyog, mga kababayan. Yan yung nila, kinakalat na naman nila. May picture na pinakita, Kasama daw dyan ni Kiko Pangilinan yung mga empleyado ng Misibis Aviation. Mga tao ni Saldico. Nandyan si Sharon sa picture, nandyan si Kiko. Ang mga kasama daw dyan ay mga empleyado ng Misibis Aviation. Pag-aari ni Saldico. Yan ang pinapalabas ng mga ex-bagmen na kahit si Kiko Pangilinan ay tumanggap ng mali-malitang pera galing kay Saldico. Ay galit si Sharon Cuneta Sabi ni Sharon Cuneta, napakasinungaling nyo. Ganun talaga yung
Ganun talaga yung binitiwan ni Sharon. Grabe na ano na. Sabi ni Sharon, mga sinungaling, sobra talaga kayo. Yan yung sabi ni Sharon. Mga sinungaling. Grabing exclamation points. At kahit si Kiko Pangilinan, sabi ni Kiko Pangilinan, puro pasaring, puro aligasyon, puro palabas, pananagutan ninyo ang paninirang ginagawa ninyo. Sabi ni Sharon, mga sinungaling, alam ng Panginoong Diyos kung sino ang tunay na sumusunod sa Kanya. Sobra na kayo. Ayun yun ang statement ni Sharon, post ni Sharon. Mga sinungaling kayo, sobra na kayo. Ito, I vlogged about this visit my family and I made to Marawi to thank the governor, mayor, and other officials and their families for their support for Kiko. Talaga ba? Magbibigay kayo ng malita sa amin sa Marawi pa? Ang kakapal ng mukha ninyo talaga, sukdulan. Ayan, mga kabunyog. Ano ito kumbaga, yan palang picture na yan na pinakita ng mga ex-bagmen. Sabi ni Sharon, picture nila yan pagpunta nila sa Marawi. Binisita nila yung gobernador, yung mayor, nagpasalamat sila kasi nga nanalo si Kiko. Kaya pero ang sinasabi ng mga ex-bagmen ni Saldico, yan daw ay mga empleyado ng Misibis Aviation na pag-aari ni Saldico. Tumanggap din daw ng mali-malitang pera si Kiko galing kay Kiko Pangilinan, galing kay Saldico. Sabi ni Sharon Cuneta, mga sinungaling kayo, sukdulan na ang ginagawa ninyo. Kaya sa totoo lang, mga kabunyog, ito yung isa pa sa nakakasira nitong mga ex-bagmen na ito. Sino namang maniniwala na tumanggap din ng mali-malitang pera si Kiko Pangilinan? Ano na ito? Lahat ng sinisiraan nitong mga ex-bagmen na ito ay yung mga kalaban ng Duterte. Alam naman nating si Kiko Pangilinan, isa sa mga matatag na lumalaban sa Duterte. Ngayon, parang lahat ng lumalaban sa Duterte, yan yung binabanggit na diniliberan daw ng mali-malitang pera. Kasi si Kiko na ngayon ang hahawak ng blue ribbon tungkol sa flood control. Siya na. Kaya sinisiraan na. Dati hindi naman nila binabanggit si Kiko Pangilinan. Ngayon binabanggit na naman. Bakit? Kasi inanunsyo na ng kampo ni Gatchalian na ang hahawak na ng investigasyon tungkol sa mga anomalya sa flood control ay si Kiko Pangilinan. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.